Kasi po marami tayong ganong kwento na sa pakikinig natin ng salita ni Lord, doon na-answer. Tinanong ko po kayo para makita ko rin po, or mismo si Lord, anong laman ng puso niyo. Yan, tama naman po, travel, buhay. Pero nakakatuwa, halos kayo naman lahat, lumitaw yung laman ng puso yan. Na hindi tayo after doon, tama ba? Especially sa pag may relationship ka na kay Lord. Wala na yung yung desire sa mundo, nandyan lang yan eh. Kumbaga sa ating mga anak ni Lord, bonus na. Ibig sabihin po, saan man tayo dalhin ni Lord, na siya eh, malaking na lang siya. Bonus nga, sinasabi natin. Ang pinakamalaga po na meron tayo yung relasyon mo kay Lord. So, yun po yung pinakang mahalaga sa lahat. At pinakang reason bakit tayo nabuhay sa mundo. Alam niyo po ba si Jesus, meron siyang ultimate purpose. Ano daw po meron si Jesus? Ultimate purpose. May gagawin siya, pero may pinakang mahalaga. Tayo po ba may ganun tayo sa buhay? Yung bago ako mawala sa mundong to, sisecure ko yung future ng anak ko. Di ba may ganun tayong pangako ko yan. Kumbaga bago sila magpamilya o sila naman yung lumayo, magagawa ko na yung ultimate purpose. So pag sabi ultimate purpose, pinakang mahalagang bagay na kailangan nating magawa sa buhay natin. Si Jesus, yun po yung kanyang ginawa, kaya makakita kayo ng cross. Makakita tayo ng cross. Kasi yun yung kanyang ultimate purpose, ang mamatay sa cross. Bakit mamatay sa cross? Kasi pag namatay si Jesus sa cross, tagumpay ang plano. Ligtas tayo, yung mga tatanggap kay Lord. So, ganun nakadali, maligtas. Pero without Jesus, nung di pa po bumababa si Jesus, talagang candidate tayo lahat with toga. Candidate tayo sa impyerno. Isa-isa tatawagin pangalan nyo, natin, And Nico Capalos. Sasabihin lahat ng mga kasalanan natin. Shoot ka na! Congratulations! Cum laude! So, ganun in-illustrate ko lang po pasensyahan nyo na po ako. Ganun ang kasalanan natin na walang gamot. Talagang automatic. Once na tayo makasalanan, impyerno. Pero dahil si Jesus, napaka-intentional niya, yung ultimate purpose niya nagawa niya. So, yun po yung dapat makita natin every time po na makakakita tayo ng cross. Tama? Pisa pag nakakita tayo ng cross dati, yung sign of the cross, wala namang masama ron. Pero ano ba yung lalim po yung ginawa ni Jesus? Bakit may cross? Tama? Bakit ba kailangan ng cross? Pwede na matang hindi. So, yun po yun. Yung ultimate purpose ni Jesus, mamatay sa cross. At nangyari. Kaya po sabi ng Bible, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay ang kaisa-isang anak, which is Jesus Christ. So sino man daw tumanggap sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang. Ano daw gagawin ng tao para magkaroon ng buhay na walang? Tatanggap lang. Ganun kadali. Hindi na po kailangan parusahin sa sarili, hindi na kailangan gumawa ng anumang pag-aalay para maligtas. Kasi si Jesus, siya po ay after sa relationship. Si Jesus, ang goal niya, una mamatay sa cross for salvation. Meron pa siya isang goal. Ang isa po niyang goal ay makabuild ng team. Yan. Bakit kailangan niya ng team? Kasi si Jesus, hindi po siya permanent sa mundong to. Tama po ba? Nandito pa po ba si Jesus? Nakakapit-bahay niyo po. Sabihin niyo po sa akin. Napuntahan. Jesus ang pangalan. Jesus. Di ba? May Jesus na pangalan. May kakilala po ako, taga-Tatala. Yan, may-ari ng Talipapa. Si Jesus. Pero pangalan na lang siya. Pero yung literal na Jesus, wala na rito sa mundo. So, si Jesus, alam niya na sa edad na 33 years old, mamamatay siya. Physical. Yan. Sinimulan niya po yung ministry niya, 30 years old. 3 taon niya ginampanan yung pag-minister niya sa mga tao. At yun po yung nangyari. So,
after niya mamatay sa cross, meron siyang binalikan. Tama po ba? After 3 days, nabuhay siya ulit. Pero hindi na siya nakilala ng mga disciple. Nakilala lang siya nung ginawa niya yung example ni Jesus. Yung dumampot ng tinapay, tama? Nagpasalamat. Doon na-recognize ng mga disciple na si Jesus na. So that time kasi nung namatay si Jesus, parang nawala yung dangal nila. Yung bang yung kumpiyansa nila na kay Jesus kasi maghahari itong Diyos namin. Pero biglang namatay yung Diyos nila. So si Jesus, magpapakilala po sa atin yan. Gusto niyo pong makilala si Jesus? Yes. Si Jesus, magpapakilala po siya sa maraming kaparaanan. Kaya nga po ako nagpatuloy kasi marami siyang pinakita sa akin at pinatunayan na siya talaga ang Diyos. Ako po, number 1 din po akong reliyoso. Talagang malabo mo akong mapapunta sa ibang religion. Lagi ko pong kaisipan, ako ay sarado, kandado, katoliko, over my dead body. Hindi nyo akong mapapunta dyan. So, akala ko dati kasi, ganun ang relasyon kayo. So, si Jesus, magpapakilala siya. Excited po ba kayo? Marami po yan, sa relasyon, sa pananalapi, sa kabuhayan, magpaparana siya ng kanyang milagro. Amen? Ano pong purpose nun? Bakit siya magpapakilala? Para magkaroon tayo ng personal relationship. So, marami kasing kilala si Jesus. Oo naman, kilala ko na yan. Namatay niya sa cross yan. Pero, gusto ni Lord yung intimate relationship. Ayan. Pag sinabi intimate, yung ikaw at siya, kahit hindi po tayo magkakasama, yung okay kayo ni Lord. Sarap ng ganun, ha? Yung ikaw ay nasa panganib, pero handa kang tumawag sa kanya. Tama? Yung bang ang taong nagigipit, saan kumakapit? Diba? Maganda, no? Ang taong nagigipit, kay Kristo kumakapit. Yung bang ang dami mo naman talagang pwedeng lapitan, pero unahin natin si Lord. Tama? Si Lord po, maniwala kayo, hindi po siya bingi. Hindi siya bulag. Hindi po siya yung Diyos na sana marinig. Hindi po. Kahit prayer ng mga sinners, naririnig. Wala siyang hindi naririnig. Kasi nga po Diyos siya. Pero si Lord, mag-ooperate siya sa mga tao na gusto talaga siyang hanapin. Sabi po ng Bible, you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Jeremiah 29 verse 13. So may binanggit pa siya, pag kumatok ka, pag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Tama? So ang requirement ni Lord, if you seek me with all your heart. So ang puso natin sa paglipas ng panahon, di ba, maraming nakasakit diyan. Marami pong bagay na nagparumi. So dahil naging kalyado na yung puso, hindi na natin maramdaman si Lord. Tama po? Because of sin, doon na po pumasok yung callous heart. Ibig sabihin, kahit anong share sa atin minsan, di ba, wala tayong ayoko yan. Ako po, number 1 akong tumatawa sa mga nag-share. Number 1 akong nangungulit dyan pagka dumarating sila. Ayan na yung mga praise the Lord. Narating pa lang, nagtatakbuhan na kami. Bakit? Hindi ako naniniwala eh. Pero once na ikaw magkaroon ka ng personal encounter kay Lord, tandaan niyo po yung word na yan, personal encounter. Your life will never be the same. Ako po yung nakakilala sa Lord 2013. At simula po nun, yung buhay ko na hindi na naging kagaya ng dati. Iba-iba po tayo ng pagkakilala kay Lord, no? Pero meron po isang kwento sa Bible na nung nakilala niya si Jesus, yung buhay niya hindi na naging kagaya ng dati. So, si Pedro, kilala niyo po si Peter? Si Peter po, isa siya sa naging disciple ni Jesus. Pero bago siya maging disciple, merong munang ginawa si Lord sa kanya. Sabi ko nga po sa inyo, hindi mo siya kikilalanin kung hindi siya magpapakilala. Tama? Hindi ka magiging interesado sa kahit sa isang tao kung wala siyang ipapakita sa iyo na maganda. Tama po?
So, sabi rito, si Pedro ay isang mangingisda. Yan. Nakakita na po ba kayo ng mangingisda na amoy Victoria's Secret? Yung bang nasa pretel ka, pagdaan niya, ano po bang mga alam niyo pabango na branded? Wala akong alam maisip eh. Blackwater, ayun. Pamura. Polo. Tama? At tanong ko po, pag dumaan ng isang mangingisda sa inyo na may dalabang banyera, ano kayang amoy na? May malansa. Amoy ano, na... Ayun po yung kanyang... Di ba? So, ayun yung buhay niya. Nangingisda eh. Ang hirap naman nun, amoy mall, no? Mangingisda nga. Ako po, naging gasoline boy ako. Lahat ng tumabi sa akin, amoy gasolina daw ako. May natural po, sabi ko. Kasi nandun ako. So, si Pedro, ayun yung kanyang ikinabubuhay. Tama? So, maging proud po tayo kung ano yung kinabubuhay natin. Regalo po ni Lord yan. Wala pong, ako, sabi ko nga po lagi, pag may basurerong pumapasyal sa trabaho namin, tuwang-tuwa ako sa kanila. Kahit anong amoy niyo pa yan. Eh, yun yung purpose nila eh. Dun nabubuhay yung pamilya nila. Kaya saludo ako sa kanila. So, tayo po may kanya-kanyang buhay. At si Pedro po, mangingisda. Sabi rito, verse 18 ng Matthew chapter 4, sabi po rito, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Sabi po rito, si Simon Pedro na tinatawag ding Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres. So, dalawang mangingisda, nakita ni Jesus. Marami, naniniwala po ako, marami nangingisda rin. Pero sila yung binigyan pansin nila. Tama? Daungan yan eh. Ako po nakapunta na ako ng pier, nakikita ko ang daming tao, kanya-kanyang dating, kanya-kanyang diskarte sa buhay. Pero, binigyang pansin ni Jesus yung dalawa. Sino pong gusto mong mabigyan kang pansin ni Lord? Si Lord, meron tayong ilang billion, meron tayong 8 billion. Sino po ditong gusto mo sa 8 billion? Ikaw yung mabigyan pansin ni Lord. Ako po isa sa pinagpapasalamat ko po yun. Sabi ko, itong bukong na to Lord, napansin mo pa? Isang napaka persecutor ng pangalan mo, napansin mo ba yun? So sa dami ng tao rito, sabi ng Bible, John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Sino pong nararamdaman mo yung word na yun? Hindi mo ako pinili, pero pili kita. So, tandaan niyo po yung Ate Roda, no? Walang aksidente kay Lord. Binibigyan ka ni Lord po ng pansin ngayong gabi. Excited po kayo ron? Hindi aksidente po na na-invite kayo ni Ate. Na mapilit yan, di ba? At madaldalin po. Yan, jolly yan si Ate Jen. So, hindi aksidente na ini-invite ka po niya. At di rin naman po aksidente na mo po kayo, di ba? Pwede naman tumanggi. Alam niyo po, sa gabing ito, may mensahe po sa inyo si Lord. Napansin ka po ni Lord. At sa lahat po ng pinapansin ni Lord, yung buhay niya hindi na nagiging kagaya ng dati. Doon po ako excited sa kwento po ng bawat isa sa atin. So, si Pedro napansin ni Jesus, kasama po ng isa, sinabi ni Jesus sa kanila, verse 19, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. Sabi rito, noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. So, si Pedro, meron siyang buhay at naniniwala po ako, mahal na mahal niya yung kinabubuhay niya. Tama, mangingisda siya, matagal na siya ron, at naniniwala ako kung nasaan tayo, doon mo gusto ma-promote, tama? Ito siguro si Pedro, gusto niya ma-promote, gusto niya dumating yung time, siya naman yung parang makaboss din sa lugar na yan. So, ang kwento po nito, meron na silang, may background po kasi ito, magdamag na silang ng isda, walang huli. Alam niya yung law of nature, alam niya yung magaling to si Pedro, magaling siyang mangingisda, at pagbalik nila walang huli.
So wala silang huli, kukwento ko na lang po na para mas magets natin. Wala silang huli magdamag at sabi ni Jesus sa kanila, ihagis mo yung lambat sa kabilang banda. So kung nandito yung bangka nila, ihagis yung lambat, ililipat sa kanila. So madaling sabihin na kasi nga si Pedro, aral siya, alam niya yung sistema ng di ba, pangingisda. Pero ang ginawa ni Pedro ay sumunod siya. Ang ginawa niya, ibang context po yung aking kinukwento po, no? Pero sa Book of Gospel pa rin naman po yun. So, nilapag dito at yung mga isda nagpuntahan doon sa lambat. Grabe, no? Hindi ko alam paano tinawag ni Lord yung ganon. Hindi ko alam paano inutusan. Pero sabi, pag angat po ng lambat, halos mapunit na yung lambat. Tapos po, after po nun, si Pedro, binitawan na po yun. May iba nang kumuha. Iniwanan niya na yung isda. Sumunod na siya kay Jesus. Hindi ko lang po sa Book of John po yun. Pero, yun po yung isang other context. Send ko na lang po sa GC pag. So, pinapakita po ron na napakalaga na sumusunod tayo kay Lord. Yung obedient heart. So, napakalaga po na. So, meron pa po isang kwento. Meron isang magaling na mangingisda. Alam niya yung law of nature. Alam niya kung saan maraming isda. Alam niya yung paano diskarte. Pero, dumating sa time, magdamag siya sa lawa. Pagdating niya ng umaga, walang huli. Or meron man, hindi ganun karami. So, tingin niyo po, bakit kaya? Bakit kaya hindi ganun karami na huli? Expert naman tong taong. Alam niyo po, pagbilad niyo ng lambat, merong mga maliliit-liit lang naman na butas na doon pala nakakawala yung isda. Hindi halata pero yung sinabit niya, pinarawan na, doon niya nakita na merong problema. So, tinutukoy po dyan, yung net po na tinatawag, yun yung pinaglalagyan ng mga, kung para sa tao na tayo yun po yung pinaglalagyan ng mga tao. So si Lord, napakalaki po ng puso ni Lord sa tao, ayaw niyang may nasasayang. Bawat isa po kay Lord, napakalaga. So dito po sa ginagawa natin na to, ay tayo po ay nagliligtas ng mga tao. Tayo po ay katuwang ni Lord. Kasi si Pedro, ang declaration sa kanya ni Jesus, "Come to me, I will make you fishers of men." From mangingisda ng mga isda, gagawin kita mangingisda ng tao. Sarap ng feeling ng promotion. So si Pedro, nung narinig niya yun, sumunod na siya kay Lord. At simula po noon, libo-libo, daan-daan, bayan-bayan yung pinupunta nila. At dumating sa time nung si Jesus ay umakyat na sa langit, napakalakas ng loob niya, no? Nag-preach siya sa isang congregation ang tumanggap 3,000. Imagine niyo, amoy isda, yun lang yung future niya, yun lang yung kinabubuhay. Pero ginamit ni Lord yung buhay niya sa ibang level. So, isang illustration po yan na yung buhay natin, it signifies old life. Yung mga lumang buhay natin, tama po? Kung magkukwentuhan tayo ng lumang buhay, marami. Pero si Lord, nakikita na tayo. Nabigyan ng pansin yung dalawa at sumunod naman sila. So si Lord po, ayaw na ayaw niya yung sitwasyon mo ngayon. Kung ikaw nalulungkot, ayaw niya yan. Kung ikaw may galit sa puso, ayaw rin ni Lord yan. Kung ikaw ay feeling mo yung buhay mo, ilang taon na akong ganito, walang nangyayari, naririnig pa kaya ako ni Lord? Nagdududa na nga ako kay Lord Di ba may mga ganong tayong nararamdaman? Bakit? Feeling natin hindi tayo naririnig ni Lord. Pero si Lord pala, once na mabigyan ka ng pansin, lumanda ka na. So, excited doon. Simula ngayon, pinaparating ni Lord, starting today, that your life will never be the same again. Amen. Ayaw ka ni Lord dyan sa bangka. Gusto ni Lord, iwanan mo yan. Si Pedro, wala po akong nabasa sa Bible. Nung sumunod siya kay Lord, may dala pa siyang saguan.
May dala pa siyang banyera. Marami pa siyang dala. Hindi po eh. Iniwanan niya talaga. So sa pagsunod kay Lord, kailangan may iwanan tayo. Tama? Pero dapat tayong pakawalan para makatodo tayo kay Lord. Si Pedro, naniniwala po ako kay Lord. Ang puso ni Lord, napaka-mahabagin. Ang puso ni Lord, napaka-generous. Tama? Walang huli. Pero ano nangyari? Pinuno ni Lord. In an instant. Tawag ko po rin miracle. Sino po gusto mo ng mga miracle sa buhay? Yung imposible sa tao, sa Lord posible. Yung matagal inaasam ng tao, sa atin po, instant. Tama? Bakit? Favor. Kaya po, sa bawat isa pong nandito, yun po yung kailangan natin gawin. Dapat po marinig mo yung boses ni Lord. Kasi naniniwala po ako, itong pagtawag ni Jesus kay Lord, kay Pedro, ay invitation. So sa lahat po ng gawain natin sa simbahan, tawag yan invitation. Invitation po tawag yan. Ini-invite ka ni Lord para sa good life na gusto mong maranasan. Tama? Pero mararanasan natin good life pagka sumunod tayo kay Lord. Salvation is free. Libre po ang salvation. Libre po natin tinanggap. Pero yung good life, optional. Yun ang maganda ron. Tama? Optional yan. Nasa sa atin kung gusto ba natin talaga. Opo, tama po. Pwede magsumikap. Pwede mong gawin yung mga bagay na paano masenso. Pero naniniwala po ako na kay Lord pa rin yung yung ano ba tawag doon? Susi. Sabi natin susi ng tagumpay. Tama? Kaya po may maraming bagay sa buhay natin na gusto natin sana buksan. Kaso ayaw buksan ni Lord yung opportunity. Kasi dalawang bagay. Pwedeng hindi ka pa ready para doon. Or baka hindi ka talaga para doon. Kaya ayaw niyang buksan. Tama po? Marami tayong gustong gawin sa buhay. Kaso baka pag binuksan ni Lord lahat yun, hindi na tayo makarating sa Kanya. Tama po? So, yun po yung mga bagay na yun. Kaya mararanasan natin sa buhay, may mga parang kakulangan. Tama? Ayaw ka agad i-bless ni Lord ng sobra. Kasi nga, baka yung focus mo tama? Ayaw ni Lord agad ibigay yung matagal mo ng prayer. Baka kasi yun yung maging dahilan para hindi ka nakumunit. Tama po? Kaya po si Pedro, yun po yung ginawa sa kanya ni Jesus. Tawag po dyan invitation. Tanong ko po, gusto niyo po bang tanggapin yung invitation na Lord? Invitation na come to me, follow me. Sarap to, no? Follow me. Pag sumunod ka kasi sa leader na walang peering, ibig sabihin, tama yung sinusundan. Pero pag nakakita ka ng bulag na, halimbawa, guide siya, tapos may peering, tapos ang daming nakahawak, ano po mangyayari? Tapos may bangin na malaki. So, yun po yung nangyayari sa mundo natin. Maraming information sa mundo. Kaya po, ang word ni Lord, tawag dyan, right source of information. Kaya po sinasabi ng Bible, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag sinabing kamatayan, hindi po yung pag natapos ang buhay sa mundo to, hindi lang po yan. Pwede pa lang ang isang tao buhay, pero patay na siya spiritually. Tama? Pag tinignan natin ang mundo, pag meron ka pong spiritual eye na kagaya kay Lord, or even ngayon, sa mga may relasyon na kay Lord, ang daling i-identify ng mga taong, tama, yung mga alam mong kawawa naman to, physically buhay, pero yung spiritual niya, pwedeng hindi pa patay, naghihingalo. So, kailangan po natin si Lord. So, na-share po natin to, kasi maraming tao na kailangan nilang makilala si Jesus. Amen? Yun po yung strategy na binabasa natin itong nakaraan. Kasi ang ating series, Mending the Nets. So, pag may problema daw yung net, hindi makaka-harvest na maayos. May picture po na pinakita sa amin, ang laki nung nahuli. Kaso laki na rin po net. Habang inaangat, naglalaglagan na yun.
So, yun yung nakita ko po sa simbahan na meron tayo. Ako naman po sa biyaya ni Lord natutuwa kasi nga yung journey natin, unti-unti po may ginagawa si Lord. Kaya po, yun po yung dapat nating pagyamanin. So, ito pong church, it's symbolized as a net. Tama? Ito pong net na to ay net ni Lord para sa mga taong papasok pa rito at tatanggap kay Lord. Gusto po ba natin yung mga tumatanggap kay Lord mag-grow sila? Hindi yung pagsimba, wala ka na next week. Kung babalik ka, okay naman. Kung hindi, okay lang din naman. Hindi po no? Kasi naranasan na natin mag-grow Ang sarap ng feeling mag-grow kay Lord, tama? At sa pag-grow natin kay Lord, hindi lang tayo yung nakikinabang. Ang nakikinabang, sino-sinong nakikinabang? Mag-anak, pamilya, tama? Kapitbahay. Bakit? Nag-grow ka sa salvation. Yung pag sinabing grow in salvation, yung buhay natin, nagkakaroon na siya ng impact. Si Pedro, ang buhay niya dati, yung amoy niya hanggang amoy isda lang, no? Tapos ang buhay niya hanggang doon lang. Pero, tinransform ni Lord yung buhay niya. Hanggang ngayon, naririnig pa rin yung pangalang Simon Pedro. Tama? Naririnig pa rin yung ginawa ni Pedro hanggang ngayon. So, tayo po, ganun din. Ayaw ni Lord, may nag-testimony po kasi no Sunday, no? Si Tita J. Sabi niya, ganun pala yung buhay. Nabubuhay lang pala ako sa mundong to nang walang kwenta. Pero nung nakilala ko si Lord, sabi niya, nagkaroon ako ng relasyon kay Lord, personal, may kwenta pala ang buhay ko. So, totoo yun. Real talk po yun sa ating lahat. Ang buhay na walang Jesus, talagang walang saysay Tama po? Yung pangit na term, yung walang kwenta talaga. Kahit anong, kaya pala sabi ng Bible, makamtan mo man lahat ng bagay sa mundo to. Kung maipapahamak naman yung kaluluwa natin. Ibig sabihin po nun, kung wala namang relasyon kay Lord, sayang. Kaya po, yung mga binanggit natin, gusto kong mangyari to, gusto kong mapuntahan to, gusto kong mangyari sa buhay to, okay po yun. Kung kasama si Lord. Yes. Tama? Kaya po, simula din po noon, every time din po na nakakita ko ng mga tao, bawa na masyal sa ibang lugar, sa ibang bansa, wala yung, ano ang tawag doon, yung word na inggit yan, gamitin natin yung inggit. Hindi ka na-inggit, darating din naman yan, kung makakarating ako dyan, okay. Pero mas, ang nakikita mo, save na kaya itong mga to, yung ganun kalaking puso mo kay Lord, na ibang klase yan. So, pag may ganun tayong compassion sa tao, doon napapasok yung malasakit sa tao. Kaya po itong simbahan natin, ito po yung net ng Lord para maraming tao maligtas. Sino pong gusto mong buhay mo gamitin ni Lord? Amen. Para may maligtas din tayo. Amen. Amen? Si ate dyan, no? Niyaya lang si ate. Hindi mo alam, ate, yung buhay na gusto ibigay ni Lord sa'yo, available po. Hindi lang siguro maibigay pa ni Lord kasi baka gusto niya ng personal relationship sa'yo. Totoo po yun na nakakausap mo siya, tama? Nagpe-pray ka naman sa kanya, pero yung personal, iba po yun. Personal relationship. Lalakad tayo nakasama si Lord. Ang sarap po ng feeling ng gano'n. So, yun po yung ating gagawin dito sa simbahan na to. Ang gagawin lang po natin, i-make sure natin yung mga taong darating ay magtuloy-tuloy sila sa relasyon nila kay Lord. Ibig sabihin po ganito, pagdating nila, paparamdam agad natin na pamilya sila sa lugar na to. Kung galing po tayo sa ibang paniniwala, sa ibang religion, ibang denomination, na ituro sa atin, di ba, kailangan madaanin mo na gandang process, ganyan. Pero isa pala sa pinakamahalagang process ay yung mabilong siya. Paramdam mo lang na dito kapamilya ka. Ha? So, yun lang po yung gagawin natin. Habang nire-reveal po ni Lord ko sa akin, relasyon lang. Kaya po, sa ginagawa natin as spiritual family, ako po natutuwa ako. Halimbawa, may nag-post ng business niya sa Facebook. Diba? Yung palang simpleng order ako niya. Hindi mo alam, na-touch mo yung heart niya, na
na-touch mo yung light niya, na itong taong to, lalo spiritual family mo, meron kang dating sa kanya. Tama? Yun lang pala yung gagawin natin. Yung doon sa mga bagay na yun, naaayos na natin yung net. Yun yung mga punet na dapat ayusin. So, dito po sa ating po, sa Christ in Your Family, yun lang po yung gagawin natin. Family atmosphere. Yun lamang po yung gagawin natin. Kaya po, dapat, pag may dumating na tao, lalo't ganito po yung mangyayari dyan, kung babae siya, mahalagang sa kanya babae. Tama? Pag natapos na po dito, maganda lang, si ate dyan, di ba? Sa awari sa chat to, di ba? Sa mga kasama natin dito. So, ganun dapat. Para ang isang tao, maramdaman niya na meron siyang family. Tapos, the same time, matutulungan natin siya para mag-grow kay Lord. Amen. Kasi pag nag-grow na siya kay Lord, kaya na niya mag-isa, gagawin naman niya sa ibang tao. Bakit? Napagmalasakitan na. Tama? Ako po, si Kuya kasi nagbe-business sa taas yan eh. Tama Kuya. So, ako naman, dumarating sa time, busog naman ako. Busog, kakain kanina, kakain ko nga lang. Dumating sila, may dalang merenda. Pero automatic ako bumibili. Hindi dahil, bukod sa syempre, gusto mo matulungan spiritual family. Pero, yun yung tinatawag na may relasyon na kayo. Yung relasyon nyo, hindi dahil sa food, sa business. Pero alam mo kasi, anak ni Lord yan. Yung bang naniniwala ko, yung sa simpleng bili ko, natulungan ko siya. So, ganun ang gagawin natin dito. Hindi man po sa ganun level, sa mga pangangailangan spiritual. Yung pong pag may problema yan, na nakinig lang sa iya, ang bagay na po yun. Yung bang may problema siya, ganun ka lang na ganun sa kanya. Ang ending, pag-pray po kita. Tama? So, ministry na po yan. Ministering na po yan. Meron pong isang, bago po tayo matapos, meron pong isang kilalang Christian din to. Si Jim Rohn. Makilala niyo si Jim Rohn. Isa siyang motivational speaker. At the same time, siya? Christian siya. Meron po siyang anak na 2. Tapos po, yung itong tatay, syempre tatay eh. Tapos yung anak gusto manood ng concert ng sikat na manunugtog, artista. Ayan, kumakanta sa may concert. Sabi niya, nagpaalam sa kanya, hindi siya pumayag. Sabi niya, gastos lang yan, ganito ganyan. Sayang lang pera dyan. So, itong dalawang to, medyo nalulungkot kasi gustong-gusto nila yan eh. Concert yun eh. Tapos medyo malaki yung bayan. So, ito palang si Jim Rohn, may plano pala siya. Pinapalungkot niya muna yung dalawang anak niya. Sabi niya, hindi pwede. Gastos lang yan. May tuition pa kayo. Tama? Yung budget pa natin sa bahay, hindi pwede yan. Ang ginawa pala niya, kumuha siya ng ticket, good for 3. Good for 3. Tapos dumating sa time, niyaya niya lumabas yung araw na ng concert. Hindi naman alam ng dalawa na doon, pero malungkot na yung dalawa. Sabi niya, punta tayo sa isang lugar na pupuntahan tayo. Dinala dun sa may venue. Doon pa lang, tuwang-tuwa na sila kasi alam nila, ito yung gusto namin Dinala kami ng tatay namin dito. Pagdating nila ron, doon sila, may nag-guide sa kanila, inabot niya yung ticket. Dinala sila doon sa pinakang unahan. Napakamahal sa unahan, no? Never pa ata ako nag-umaten ng ganyan sa unahan. VIP sa unahan. Tapos sabi nung dalawa, tay, mali yung natin hindi tayo rito, alam ko kasi ganito ganyan. Sabi nung tatay, then dito tayo. Tapos kasama yung tatay sa nanood. Alam niyo po, after nung gabi na yon, papasok nila sila sa kwarto nila. Sabi nung anak, sabi niya, Dad, you're the best dad in the world. You're the best dad. Imagine mo yun, na-win sa relasyon. Ganun pala mag-operate
para maka-win tayo ng mga relasyon. Sino pong handa may practice yung relasyon? Yung simple lang na pagkausap sa tao, yung mga bagay na yon, winning na po. So, yun po yung gagawin natin. Kagaya po nitong ating ginagawa ngayon is our way para pakita natin na hindi dahil para lang may handa. Kasi bakit? May relasyon tayo kay ate. Amen? Kada linggo, chinachat ko si ate. Pag hindi siya nakaka-church, saan na po kayo? Pag sabi niya may reason niya, God bless po. Mahal na mahal tayo nila. So, yun po yung hindi ko na po i-elaborate pa to. Sa Sunday, mas maganda maraming tao. Mas lalo na mapaintindi natin. So, yun na po. Tandaan natin yung word na yon, relationship. Ganun lang po gagawin natin para ang mga tao makilala nila si Lord. Ako po, lagi kong yun sa mga pamangkin ko, lagi ko silang, sa mga malilit na bagay, gusto kong maging blessing sa kanila. Kaya po pag umuwi ako, sabi ko lahat ng barya sa wallet ko, inyo na yan. Kukuhain nila yon. Sasabihin nila, ito talaga ninong ng bayan. So sa maliliit na bagay, hindi mo alam, you create an influence. Yung influensya na po yun, hindi mo alam hanggang next generation madadala niya. Kaya po itong si Pedro, to make the long story short, nadala niya yung ginawa sa kanya ni Jesus. Yung relasyon niya kay Jesus hanggang kamatayan. Nagkamali man siya, naikatuwa niya si Lord ng 3 times, pero after nun, bumawi siya. So tayo po sa buhay natin, dapat po makita natin lahat ng nangyayari sa buhay po natin, may magandang plano po si Lord. Amen? Kaya po walang aksidente kay Lord. Natandaan po natin yan. Lahat po yan ay itinalaga talaga ni Lord. Even today, hindi po aksidente na nandito tayo sa lugar na to, at yun po yung message niya. Mamuhay po tayo sa relasyon. Pag meron kayong karelasyon na hindi ayos ang inyo pong samahan, ganda po maayos agad. Kapag ang isang tao malungkot siya, baka pwede mo siyang pakinggan para matulungan natin. So, pag may problema sa pamilya, sa lahat, lagi po tandaan, si Lord po yung kasagutan. Kaya po, ulitin ko po, Ate Rodana, walang aksidente. Kilala po kayo ni Lord. Higit po sa pagkakilala po namin dito. Hindi nga po kayo, nakikita ko po kayo, pero si Lord mas kilala po. At ano man po yung mga tanong niyo po sa buhay, kayang sagutin ni Lord. Ano man po yung desire niyo po, kayang ibigay ni Lord yan. Amen? Gusto niyo po ng happy life, no? Happy family. Kaya po ni Lord yan. Once nakilalanin natin si Lord. Kaya po, sa gabing ito, si ate kasi gusto natin patanggapin kay Lord. Gusto niyo po ng regalo? Nakatanggap na po kayo ng regalo? Anong feeling po ng may regalo? Na nabigyan ka ng regalo, di ba masarap? Masarap. Pero yung regalo na, sige, bigyan kitang regalo, pero hulugan. Masaya ba yung puso mo pag ganun? O kaya ito regalo ko sa ito, pero next week, Ate Roda, babawin ko na. Hindi regalo eh. Pag sinabi regalo, bunga po ng pagmamahal, hindi dahil may ginawa yung pagbibigyan. Si Jesus po ganun yung ginawa niya. Nung namatay siya sa cross, yun po yung kanyang sacrifice para bigyan tayo ng regalo. Sabi kasi ng Bible, sa sino man daw pong tumanggap sa kanya, ay di mapapahamak, kundi po magkakaroon ng buhay na. Pag sinabi pong buhay na walang gan, mararanasan ng buhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Gusto niyo po ba yun? Kasama ang Diyos magpakailanman. Ibig sabihin po, yung buhay natin dito, after natin dito, may tinatawag na eternal life. Yun po yung buhay na sa piling ng Diyos. At walang makakapagsabi kung kailan darating ang kamatayan sa tao, tama? Kaya isang mahalagang parte sa buhay ng tao, dapat bago siya matapos ang buhay niya rito, dapat tumanggap siya kay Lord. Kasi ang isang taong walang relasyon kay Lord, mapupunta siya dun sa kamatayan na tinatawag. Which is, yun po yung impyerno na lagi natin naririnig. Yun po yung buhay na separate sa Lord. Ayaw po natin yun, no? Kaya po yung ngayong gabi na to, napakalagang tanong po ito eh. Yung regalo ni Lord, libre po ate. Libre
Walang singil, walang hulugan, regalo. Ang regalo po ni Lord, buhay na walang hanggan. Kaya kanino daw po? Kay Kristo Jesus, nating Panginoon. Kaya siya nagpapako para maligtas tayo. Sila po, may mga regalo na yan, tinanggap na nila. At ayaw pa natin i-claim ngayon, di ba? Wag mo na ngayon. Pero meron na tayo noon, sigurado na yon. Tanong ko po sa iyo, Ate Roda, gusto niyo po man tanggapin yung regalo ni Lord? Yung regalo po ni Lord, buhay na walang hanggan, mararanasan daw natin buhay na kasama si Lord magpakailanman. Gusto niyo po yan? Talampakan natin si Lord. Tinanggap mo po si Lord. Ngayon po si Lord po, hindi na siya nakatira dito at gusto niyang mamuhay sa'yo. Tanong ko po, nasan na si Lord ngayon sa buhay mo? Dahil tinanggap mo po siya. Yun. Confirm, ha? Confirm. So, si Jesus nasa puso niyo po at siya po yung nakaupo dyan. Tawag dyan, throne of God, yung puso natin. At si Lord po, gusto niya tayong i-journey. Kagaya ng ginawa niya kay Pedro, hindi siya habang buhay naging mangingisda. Yung buhay ni Pedro, ginurney ni Lord. Ako rin po, lahat po tayo nandito, ginurney lang ni Lord. At tawag po dyan, growing in salvation. Kaya po, hindi po aksidente na tinanggap niyo po si Lord. Tandaan niyo po itong date na to na tinanggap niyo si Lord. January 8. And January 8, tinanggap niyo po si Lord. Pag yung asawa ko, nadala ko na dito yung asawa ko, idala yun na dito. Yes! So, gusto po namin kayong tulungan mag-grow kay Lord. At the same time po, yun nga, gaya po ng ino-open nyo regarding sa family, ano po yan, process po yan. Kaya ni Lord tulungan tayo. Once na nakipag-partner po tayo kay Lord. May tinatawag po kasi na partnership. Tama? Merong tinatawag na human participation para sa divine intervention. Gusto tayong tulungan ni Lord. Ang tanong po, makikipagtulungan ka rin ba kay Lord? Yes. Tama po? Ako po, isa rin po sa prayer ko yun. Gusto ko po, mabuo ulit pamilya ko, nabuo naman. Sabi ko, Lord, ang prayer ko, masave naman sila. Nasave din sila. Papa ko po, mahinginom. Maraming nagdodroga rin siya before. Sabi ko, Lord, sana matapos lahat ng yan. Alam niyo po, dahil nakipag-partner ako kay Lord, ngayon po, ano na siya, nagsuserve din kay Lord. Yun po yung kayang gawin ni Lord sa isang taong gustong makipagrelasyon sa Kanya. Kaya po, Ate Roda, welcome po to the family. Ito po, tawag dito spiritual family. Ilan lang po kami ngayon. May mga reason po kasi yung iba. May sakit, may busy sa trabaho. Kaya po hindi natin kasama. Pero by Sunday, alam ko po nakikita nyo yung post ni ate minsan eh. Nakikita nyo po? Minsan dito sa church. Minsan po, pag inad ka po nila or follow nyo lang po yung page natin. Ganyan po, yun po yung mga taong under process din yung buhay. Inaayos ni Lord unti-unti. At ako rin po ganun, inaayos pa rin po ni Lord. So, welcome to the family po. Wala pong accident kay Lord. Welcome natin si Lord. So, gusto ko lang po kayo pag-pray. Yan, sabayin na rin po nyo ako. Ang tawag dito, panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pagsuko. Once po na tinanggap po si Lord, humingi ka ng tawad sa Kanya, sinuko mo yung buhay sa Kanya. Alam niyo po, si Lord po, kakalimutan niya yung kasalanan natin. Sabi kasi ng Bible, I remember your sin no more. At pagka yung kasalanan natin, kinubos na ni Lord, pwede ka na pong mamuhay sa Kanya. Kaya po walang magja-judge sa atin, hindi tayo pwede i-judge ng tao, only God. Amen? Si Lord lang po. At sabi nga natin, hindi tayo i-judge si Lord. Instead, tutulungan pa tayo mag-grow kay Lord. Amen? Kaya po, pikit po tayo. Ate, sundan nyo lang po yung panalangin natin na to, panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pagsusuko. Sundan nyo lang po ang aking sasabihin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan, nakaloob mo sa akin. Tinatanggap po kita sa puso ko at sa buhay ko. Pagharian niyo po ako. Matawad po sa aking mga kasalanan mula pa po nung ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Tulungan niyo po ako mamuhay
sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad ng aking mga kasalanan. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magre-pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po kay Ate Roda. Wala po aksidente na nandito siya ngayon. Ito po yung divine calling mo sa kanya. Ito po yung, Lord, pagkakataon na siya'y tinatawag mo, Panginoon. Gusto mo siyang tulungan sa kanyang aspeto ng kanyang pamilya. Lord, lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon, naniniwala po kami kikilusan niyo ang kanyang buhay. Salamat po na ikaw po yung kanyang Diyos na tagapagligtas. At simula ngayon, Lord, we declare that her life will never be the same again. Yung kwento ng buhay niya, hindi na magiging kagaya ng dati. Bibigyan niyo po siya ng bagong identity, ng bagong journey, Panginoon. Yung journey na kasama ka, Panginoon. Na naman pong pagdadaanan niya, Lord, lagi ka po niyang kasama. At lagi pong tagumpay, Panginoon. Sa bawat isa rin po nandito, maraming salamat po sa kanilang pagbibigay ng panahon, ng oras, wala pong aksidente, Panginoon, ba't nandito kami? Thank you for your word, O God. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na to, especially, Lord, ang aming mga pamilyang iniwan. Lord, kayo pong bahala sa kanila. At Lord, patuloy, Lord, as we serve you, as we do your will, kayo pong bahala. Lord, sa mga nasa ng aming puso, Panginoon, in your perfect time, mangyayari po ito, Panginoon. In your perfect ways, Panginoon, Lord, dun po magaganap ang lahat. Kaya po, Lord, as a family, tulungan niyo po kaming lumago sa isa't isa. Turuan niyo po kami, Lord, na makipagrelasyon sa iyo at sa mga tao, Panginoon. Lord, kaya po kami nandito para, Lord, maging channel of blessing, Panginoon. Kaya po, Lord, we also, Lord, pray sa mga hindi pa namin kasama na may sakit, karamdaman. We pray for complete healing, Panginoon. We apply the blood of Jesus sa buhay nila. Ano man pong kanilang mga dinadaing sa iyo, Lord, kagalingan na maranasan po nila. Lord, in all aspect ng kanilang buhay. Lord, sa financially, sa health, Lord, sa lahat, spiritually, Panginoon. Lord, siniselyohan po namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Pero hindi po sa nagdidiwang ng kaarawan, yung gabi, Lord, na si Ate Jen, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang pagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon. Lord, ito pong simpleng salo-salo, naway, Lord, ang puso niya ay magalak sa iyo, Lord. Maramdaman niya na ikaw ay Diyos na buhay at patuloy, Lord, na nagpaparanas sa kanya nito, Panginoon. Ganun po, as a spiritual family, kami po ay nakikigalak sa karawan po ng aming kapatid na to, si Ate Jen. Ibigay niyo po yung nasa ng kanyang puso. Lord, pagtagumpayan niyo po siya sa mga suliranin ng kanyang buhay, Panginoon. Ikaw po ang higit na nakakalam kung ano ang mga bagay na yon. Lord, makakaranas po siya ng breakthrough, Panginoon. Salamat po, and we declare good health sa kanyang buhay, good life, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. At Lord, excited po kami na, Lord, habang ang church na ito ay lumalago, kasama pa rin namin siya sa pag-establish ito. Doon din po sa bawat isa sa amin, tulong-tulong po kami sa simbahang pinagkatiwala mo. Lord, mamahalin namin, paglilingkuran namin ang bawat isa, tulong-tulong po kami to give you glory, Panginoon. Salamat po. At sa pagkain pagsasalo namin, busugin niyo po ang aming physical, Panginoon. Salamat din po sa iyong salita. Nabusog po kami spiritually, Panginoon. We love you, we honor you, we praise you, God. In the mighty name of Jesus we pray.